Okay. So, ang magiging topic mo ngayon ay tungkol sa Bible. Amen. Kukunin ko po ang topic sa Book of Psalm 119 verse 1 of 1. Amen. Sabi ko dito, the word is a lamp unto my feet, and I light unto my path. Amen. Once again, sabi ko sa Tagalog, ang salita mo'y ilawang sa aking mga paan at liwanag sa aking langis. Ang teke ko ng aking pag-aaral ngayong oras na ito ay reason why you and I believe that the Bible is the Word of God. Amen. Tayo kayo na namin. Manaming Diyos na kapilipagkat. Salamat po sa mga akong panambahan. Salamat po sa mga biyaya at papanangin na pagpakaralan ngayong araw na ito lang na po sa Espiritu ng Pagbabakan. Salamat din po Panginoon sa mga ginagawa sa pagsalita. Patuloy mo po silang bigyan ng gusto ng nais. Nasa ganun po ang salita kanila pinag-aaralan. Kung marami po nila sa pangaraw-on po. Salamat po Panginoon sa iyong kapatid. Holy Spirit of God. Patuloy ko pong kami ang gusto ng nais sa gamitin mo. Pinutuloy ka namin sinasampakan ng kilalahan ka namin. Sumakin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayong oras na ito ay ating pag-aaralan ang mga reason kung bakit ang isang mananampalataya ay naniniwala ng Word of God o itong Biblia ay salita ng Panginoon Diyos. Unang-una, lahat po tayo ay naniniwala ng Biblia ay salita ng Panginoon Diyos. Sa kadahilan na tayo po ay hinilos ng banal na Espiritu at napaka-powerful po ng iyong pagkilos sa ating ang banal na Espiritu dahil ito po ay radical change o tunay na pagbabago. Para ito nawa sa atin ang Biblia ang tanging salita ng Panginoon Diyos. Marami po mga libro ang nagsasabi tungkol sa katangian ng Diyos base sa iba't ibang uri ng reliyon. Subalit para po sa ating mga Kristiyano, mahalaga na alam natin kung paano natin didepensa ng ating hawak-hawak na Biblia. Nating binabasa. At dahil doon sa ating unang binasa, na tayo po inilos ng banal na Espiritu, at siya po ang nag-create ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Ang mga mensahe na ating pag-aaralan ay magandang pundasyon at magagamit ito sa soul healing, discipleship, at sa ating personal devotion at sa personal meditation. Number 1, kaya tayo naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos ay sa kadahilan ang testimony ng Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus mismo ang nag-testify na ang Biblia ay salita ng Diyos. Maraming mga tao accept the authority of Christ, pero do not accept that the Bible is sabi. Maraming mga tao naniniwala sa ating Panginoon Jesus. Subalit na makakalungkot, ayaw nilang paniwalaan ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ano ang main reason kung bakit dapat tayo maniwala ng Biblia ay kanyang salita? At sa kalaman ng lahat ng nakikinig, lahat ng makasulat dito ay patungkol sa Panginoong Diyos. Simula sa kanyang existence, sa Old Testament, papunta ng kanyang incarnation, sa kanyang ministry, sa New Testament, at sa mga activity na kanyang gagawin. Sa darating na panahon, ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. At base sa divine life ng ginugo ng Panginoong Diyos, sa mga miracle na kanyang ginawa, sa mga salita, sa mga katulad, ito po ay nakasulat at detalyado. At kung makakakita po kayo ng mga books na nagsasabi patungkol sa Panginoong Diyos, lahat po ito ay nagre-refer tungkol sa Bible. At ang kanilang reference ay ang Biblia.
Kaya nararapat lang na paniwalaan natin ang Biblia ay salita ng Panginoon Diyos. Dahil lahat ng ito ay turuan patungkol sa Panginoon Jesus. Sabi sa Book of Luke 24 verse 44. Naka-read letter po tayo. Ang Panginoon po ang nagsasalita dito. And he said unto them, there are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalm concerning him. Sabi po sa Tagalog, Luke 24 verse 44, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasain pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ng Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Pag sinabing written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalm concerning me, ito po ay nagpapahayag tungkol sa Old Testament. At dito, dinideklara ng Panginoon na ang Old Testament ay hindi pwedeng baliwalain. Matthew 5:17 to 18, ang Panginoon po ulit na nagsasalita dito. Huwag ninyong isipin, ako'y lang parito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Verse 18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldo o isang tubig, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ang Old Testament ay hindi pwedeng baliwalain o disregard. At sang-ayon naman sa ating pinag-aralan, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Diyos, dapat paniwalaan din natin sa Old Testament na sa nakasulat dito ay dapat ay sinunod paraan. Baka pag nabasa natin ito without the knowledge of God and guidance of the Holy Spirit, ay makakakreate din tayo ng maling doktrina. Kaya napakahalaga ng ginagawa ng banal na Espiritu sa pagkilos sa atin. At ito ang Holy Spirit o the third person of the Holy Trinity mismo ang isang magtuturo sa atin sa mga bagay tungkol sa Old Testament. Ito ay pinagtibay ng Panginoon na ang Old Testament ay nagsasalaysay patungkol sa Kanya. At ngayon tingnan po natin ang endorsement ng Panginoon sa New Testament. Ang Panginoon po ulit ang nagsasalita dito. Sabi po sa Book of John 14 verse 25 to 26, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y kumakang kasama pa ninyo. Verse 26, tatapwat ang mga ahali sa mga bagay ng Espiritu Santo, nasusuguin ang Ama sa aming pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalam-alam ng lahat na sa inyo na aking sinabi. At ganito po ang narrative nito o setup ng nabasa natin ngayon. Sinasabi ng Panginoon sa mga disipulo during that time kung saan yung kanyang mga disipulo ang gagamitin para sumulat ng New Testament. At ang sabi ng Panginoon doon sa mga susulat ng New Testament, ang Holy Spirit shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Saan niyang gagamitin? Sa pagtitinda ba? Sa pagluluto ba? Hindi po. Gagamitin niya sa mga bagay na binigay at pinaalala sa kanila ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagsulat ng New Testament. Ito po ang pinaka-importanting kahulugan ng verse nito, kung saan ang Holy Spirit ang magdidikta sa mga disipulo sa pagsulat ng New Testament at ina-assure ng Panginoong Hesus, He shall teach you things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Number 4, on the ground of its fulfilled prophecies. So kaya tayo naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos ay sa atibay ng mga propesya o mga prophecies na na-fulfill ay na-fulfill. At marami pang na-fulfill, like for example, the kingdom prophecy regarding the Messiah as an illustration
Look at the book of Isaiah 53, Micah 5 verse 2, and Daniel 9 verse 25 to 27. Tingnan na lang po minsan yung mga Biblia, basahin po ninyo. At makikita ninyo about prophecy, about Isaiah. Yan po ay mga natupad na marami pang mga prophecy ang inaantay natin na malapit ng matupad dahil wala namang prophecy ang Biblia na hindi natutupad at lahat po yung natupad at nangyari. Amen. On the ground of its fulfilled prophecies, he knows and prepares for the end from the beginning is the author of that book. Ang ibig sabihin, kung napupulfill yung mga prophecy ng salita ng Diyos sa Old Testament, papunta sa New Testament, ibig sabihin, ang nagsulat nito, alam niya yung future. So, sino nagsulat nito? Sino ang being alam niya ang future kahit nasa beginning pa siya? Sino po ang tinuturoy dito? Tumahan po natin ang sinasabi ng Book of Isaiah 46 verse 9 and 10. Sabi po dito, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Sabi po sa Tagalog, inyong alalahanin ang mga dating bagay na muna, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, at walang gaya ko. Verse 10, declaring the ends from the beginning, and from the ancient time, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sabi po sa Tagalog, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsabi, ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Nakita niyo mga kapatid, kaya tayo naniniwala ng Biblia ay salita ng Panginoon Diyos. Dinidiklara niya na mangyayari sa future, yung alam natin na nandun pa sila sa beginning. Ito ang ibig sabihin nito, declaring the end from the beginning and from the ancient time, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Number 8, on the ground of the leaf of the book, ang Biblia mga kapatid ay naglalaman ng iba't ibang uri ng books. The Bible consists of 66 books written by more than 30 different men, extending in the period of its composition over more than 1,500 years or 1,500 years. Ibig sabihin, ang Biblia ay sinulat ng more than 30 different men at ang pagsulat nito ay inabot ng 1,500 years, written in 3 different languages and many different countries. At iba't ibang katatayan sa buhay, from herdman, fisherman, and chief politician, up to the king upon his throne. Makikita natin na iba't ibang lahi ng kalinganit ng Diyos na nagsulat nito, written under all sorts of circumstances, yet in all wonderful conglomeration we find an absolute unity of thought. Ibig sabihin mga kapatid, iba't ibang uri ng tao, iba't ibang pinagdadaanan, iba't ibang angkas ng pamumuhay, iba't ibang year na isulat, iba't ibang bansa yung mga ginamit na nagsulat nito. Pero makikita natin yung unity o pagkakaisa ng 66 book. Ibig sabihin, marami ang ginamit na writer, pero he is ang author. At idinideklara sa writer ang kanilang gagawin o isusulat. Dahil 1,000 years ago, ito ang sinulat ng ginamit ng mga tao. Dapat ito ay kaparas din o. At walang pagkakaiba. At ganyan kaganda po ang pagkakasulat ng banal na sulat. A wonderful things about it is that this unity does not come to surface. Ibig sabihin, ang Biblia ay nag-i-encourage na basahin mo ng may kalaliman at pag-aralan ng paulit-ulit. Dahil kung mabawo ang pagkabasa mo, tulad sa Book of Proverbs, sasabihin mo, nagpo-kontra-kontra na. Ang Biblia, it requires us to study deeper and deeper. At kapag umabot ka sa ganung pagbasa o pag-aaral, sabi mo, oo nga,
Walang pagkakaiba, walang kontra-kontra. Amen. Ang mga books, the other books na nakapaloob sa Bible. On the surface, there is oftentimes apparently contradiction. And the unity only cannot out after deep protracted study. Talagang malalim na pag-aaral sapagkat kapag tayo nag-aaral ng malalim, lumalalim din ang ating pananampalataya sapagkat makikita natin na tunay ang sinasabi ng Biblia. On the ground of the immeasurable superiority of the teaching of the Bible to those of many other and all other books. Ibig sabihin, kung ito kumpara natin ng Biblia, talagang di hamak na superior siya sa iba't ibang uri pa ng libro na nasulat sa ating henerasyon. The Bible has in it nothing but truth, while others have truth mixed with error. Di ba may mga books na pag binasa natin at pinag-aralan natin mabuti, makikita natin mga pagkakaiba at pagkakamali. Pero ang Biblia, pag pinag-aralan mabuti, tama ang sinasabi ng writer dito, tama ang sinasabi ng writer kung dahil isa nga ang author nito. The books contains all truths. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia bilang iligtas ng Diyos, bilang pinili ng Diyos, alam natin at sure tayo na lahat ng nakasulat dito ay katotohanan. On the ground of the history of the book and its victory over attack. Alam natin mga kapatid na sa history ng mundo, maraming mga tao na maatake sa Biblia. Gustong sunugin, gustong ipalibog sa iba't ibang henerasyon. Pero lahat ng binarang ng mga tao ay hindi nagtagumpay. Marami pong mga libro ang kinagigiliwan ng tao at pinupumot pa nga ng iba. So balik itong Biblia natin binabasa at pinag-aaralan ay kinaiinisan at nilalabanan ng maraming tao. Kaya nga pag itong Biblia may pangalan sa kalsada o na-preach ng mga lingkod ng Diyos, maraming mga tao magre-react at atake, balik yung mga unregenerated na tao. On the ground of the character of those who reject and accept the Bible, maraming mga tao hindi sumasang-ayon sa Biblia dahil sa kadiliman ng mundo na napapalibutan sila ng kasalanan at kasamaan. Alam natin mga Kristiyano na may tinatago sila mga kasalanan o katulad na lang ng pagsusugal, pagdalasin, pangangalunya at marami pang kalayuan sa buhay. Ang kanilang kinagigiliwan, ganyan ang kanilang buhay kaya hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Sa halimbawa po, tingnan po natin yung mga tao na nasa sabungan. Punta ka ng sabungan. Wala po tayong makikita mga sabungero na nagbabasa ng Biblia habang sila'y abala sa kanilang bisyo. Kundi kaya habang sila'y nasa birang na may kataygon na babae, hindi natin sila makikita na nag-aaral sa inang Diyos. The more na lumalapit ang mga tao sa marunong gaway, the more na kinalilimutan nila ang word of God. Amen. On the ground of the direct testimony of the Spirit, the Holy Spirit set the seal of the soul of every believer to the divine authority of the Bible. Ito po yung sinabi ko kanina sa opening remarks natin. Tayo kaya naniniwala sa Biblia dahil tinipos tayo ng Banal na Spirit. Amen. Hindi dahil tayo matalino, dahil tayo sikat sa lipunan, kundi dahil sa katotohanan na kinilis tayo ng Holy Spirit. Amen. It is possible to get to a place where we need no argument to prove that the Bible is God's word. Sabi po ng Panginoon Jesus, John 10:27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sabi ko sa Tagalog, dinirinig ng aking mga tupa, ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, kapag itong verse na ito ang ginamit bilang isang Kristiyano,
close na ang case, wala nang argument ka, naniniwala ka talaga sa salita ng Diyos, sa Biblia. Ito mismo ang boses ng Diyos. Kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, basahin natin ng malakas at kung gusto mong makilala ng Diyos, pag-aralan natin ang Biblia dahil walang ibang book dito sa mundo na magpapakilala kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po kaganda ang sinasabi ng Biblia. Ano pa ang sabi ng book of John 16:13? Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Sabi ko sa Tagalog, ganyan may kung sa ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan tiyak kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang maririnig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at ang kanyang ipapakayag sa inyo, ang mga bagay na nagsisdati. Ibig sabihin, pag binabasa natin itong Biblia, especially itong Revelation at ang Book of Daniel, ang Holy Spirit ay ituturo sa atin ang things to come at ang kanyang papahayag. At ito ang main reason kung bakit tayo naniniwala na Biblia ay salita ng Diyos dahil sa pagkilos sa ating buhay ng Holy Spirit. Book of John 16:7-9. Sabi ng Panginoong Isus, nevertheless, I tell you the truth. This expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you. Verse 8, when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Verse 9, of sin because they believe not on Him. Ibig sabihin, kaya mayroong pagkatalo sa unbeliever at sa Biblia dahil sila ay hindi naniniwala sa mga nakasulat dito. Kaya kung ikaw mismo ay naniniwala sa Panginoong Isus at dinideklara mo ang Panginoong Isus na siya sa mong Lord and Savior, marapat na ang lahat ng nakasulat dito ay paniwalaan mo dahil lahat ng nakasulat dito ay tungkol sa ating Panginoong Isus. Ganun po yung kasimple ang sinasabi ng salita ng Diyos. The Book of John again, chapter 14, verse 26-27. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ibig sabihin, sinasabi ito sa mga disipulo at sinasabi din sa atin kapag binabasa natin ang Word of God o ang Biblia, ang Holy Spirit ang magbibigay ng kaliwanagan, ang magbibigay ng memory for you to understand and to remember kung ano ang mga sinabi ng Panginoon Jesus. Verse 27, peace I give with you, my peace I give unto you, not as the world giveth unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ito yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Ini-introduce niya yung Holy Spirit at the same time ini-introduce din niya ang New Testament na huwag tayong matakot, magkaroon tayo ng kapayapaan, huwag tayong pumunta sa Word of God, huwag tayong lumaban dahil ang tunay ng magdadala ng kapayapaan between sa tao at sa Word of God o sa Biblia ay ang Panginoong Diyos and the power of the Holy Spirit. Huwag dastan, basahin po natin ang sinasabi ng Pintos sa Psalm 119 verse 1. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang mga tayo po manalangin. Manang Diyos na nakikinig para. Salamat po ng buong puso buong tag-isip sa mga katuruan ng natutunan ngayong kapag. Salamat po, Panginoon, sa mga ginamit mong tagpagsalita. Patuloy po silang bigyan ng wisdom and knowledge na sa ganun pong masalitang ay ng araw. Ginagawa mo ay po nila. Pinupuri ka namin, sinasambahan ng Diyos, lalaki namin. Sa pangalan ng iyong Panginoon Jesus. Amen.
Amen. Palapakan po natin mga kapatid. Salamat po sa